Madam Speaker at sa mga kapwa ko kinatawan, gusto ko pong iparating ang isa na namang demonizing at terrorizing tactic ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF-ELCAC. Kasapakat pa ang mismong Department of Education na dapat sana ay para sa mga guro, estudyante at nagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya. Ngunit, Madam Speaker, kabaliktaran po ang nangyayari. Sa halip na paghandaan ang ligtas, epektibo, abot kamay at dekalidad na edukasyon at pagbubukas ng paaralan o face-to-face classes, ang kanilang pinagkakaabalahan ay ang walang batayan, walang katuturan at mapanganib na red tagging ng NTF-ELCAC. So ito pong tinatawag nating whole of the nation approach, Madam Speaker, ay sa esensya ay militarisasyon, militarization of the bureaucracy. Na dapat ang ating mga departamento ay civilian. Pero hindi po ito nangyayari dahil po dito sa whole of the nation approach, pati ang Department of Education ay militarized. Ang mga legal na organisasyon tulad ng Alliance of Concerned Teachers at ang iba pang mga legal, accredited at registered unions na kabilang din ang ACT ay binabansaga ng NTF-ELCAC na legal fronts o communist terrorist groups kahit pa wala naman itong maipakitang relevant or concrete evidence. Sa kasalukuyan po ay naglabas ng memorandum ang DepEd mula po sa Office of the Undersecretary of Administration, USEC, Elaine Pasqua, meron pong Memo 0021-015, dated February 2, 2021. In structuring all units to immediately submit the names of 9 representatives to the ELCAC per DepEd region and division, and directing the concerned personnel to attend the regional meeting of ELCAC task forces scheduled from January 19 to February 16, 2021. Last week nga po ay nagsimula na ang pagpapakalat ng maling impormasyon, kasinungalingan, red tagging at pananakot sa division ng Pasig City. Nagkaroon ito ng online meeting kasama ang iba't ibang Parent-Teachers Association at Faculty Club Associations kung saan sinisiraan ang ACT Pasig na lehitimong kasapi ng ACT NCR Union na sole and exclusive negotiating agent o SENA ng lahat ng guro sa NCR. Dahil sa ginawang iyon ng NTF-ELCAC at DepEd, binabahira ng propesyon ng mga guro at nilalagay sila sa panganib. Paano na lamang po, Madam Speaker, ang 180,000 teacher members ng Alliance of Concerned Teachers kung magpapatuloy po itong red tagging? Magriresulta po ito ng pananakot, culture of fear, hindi na lalaban ang mga guro at magsasalita para sa kanilang mga issues at kapakanan dahil maaari silang ma-red tag o mapahamak. Ito po ay isang pamamaraan ng pagpapatahimik, lalong-lalo na po sa boses ng mga guro sa education sector. Ang ACT ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission kahit pa ang mga unyon nito ay registered sa DOLE at accredited ng civil service. Kaya paano mo po masasabing hindi ito mga lehitimong organisasyon? Kawawa naman po ang mga inosenteng guro na mapapahamak dahil sa ginawa ng NTF-ELCAC at pinagtibay pa mismo ng DepEd. Mawawala na po ng karapatan ang mga guro sa academic freedom dahil pag nagturo sila ng katotohanan ay pwede silang masabihan ng mali, paliwas sa gobyerno o mas malala ay tawaging terorista. Madam Speaker, schools should be a safe space for ideas, learning, and critical thinking. Allowing the NTF-ELCAC to enter schools reeks of hypocrisy from the Department of Education to its commitment to Safe Schools Declaration and mandate.
To quote the April 15, 2019 press statement of DepEd, the Education Chief emphasized that the department strongly supports the Safe Schools Declaration through DepEd issuances and campaign materials. As for the Safe School Declaration, we fully support it. We have issued a number of publications and circulars in our department. We have campaigned for it, especially in Mindanao. We require all our schools to carry the posters with the messages, "This is a zone of peace. This is a safe school." Huwag po nating gawing battlefield ang mga paaralan at isama sa counterinsurgency program ng gobyerno. Malaki po ang magiging liability at accountability ng DepEd, pati na ang NTF-ELCAC kung patuloy po silang susuway sa nasabing declaration. At sa nabanggit ng ating Secretary ng Department of Education, tingin ko po ito po ay isang kaipokritohan. Dahil po sa red tagging at militarisasyon, maraming lumad schools ang napilitang umalis sa kanilang komunidad at nagtayo ng backwit schools sa iba't ibang mga lugar upang maipagpatuloy pa rin ang kanilang edukasyon. Meron pong 178 na lumad schools na minilitarize, isinara ng DepEd, at karamihan po dito ay may permit pero hindi na nirenew ang kanilang mga permit. Tama po ba ito, Madam Speaker? Dapat po tinutulungan natin ang mga lumad schools. Kamakailan lamang ay inatake ang University of San Carlos sa Cebu ng mga pulis, kung saan pinagkukuha nila ang mga lumad students. Dahil pa rin po sa red tagging, kaya pati ang UP DND Accord at iba pang mga accord sa iba't ibang universidad ay pinawalang bisa. Ilan lamang yan sa mga naitalang mga pag-atake sa ating mga paaralan bilang mga lugar kung saan kinukultivate ang critical thinking at atake sa mga guro at education personnel bilang mga susing tao sa pagpapayabong ng malaya at matalas na pag-iisip. Madam Speaker, bilang kinatawan ng mga guro, kinukundin ako po ang mga pagyurak ng NTF-ELCAC sa propesyon ng mga guro. Hindi dapat binibigyan ng pondo ang task force na ito dahil ang purpose lang nila ay manira at patahimikin ang kritiko, oposisyon at mga bumabatikos sa maling policy ng government. Para po sa mga kapwa ko guro at sa lahat ng mga nasa sektor ng edukasyon, huwag po tayong matakot at patuloy tayong lumaban sa red tagging at threats ng NTF-ELCAC. Huwag po nating bitiwan ang ating lehitimo at napapanahong panawagan para sa ating mga karapatan, kapakanan, at benepisyo bilang mga education frontliners upang matawid ang edukasyon sa panahon ng pandemya. Maraming salamat, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we refer the privileged speech of the Honorable Franz Castro to the Committee on Rules for its appropriate action. Are there any objections? The Chair hears none. Madam Speaker. The Senior Deputy Majority is recognized. Is the Honorable Franz Castro willing to answer a few questions? Yes, Madam Speaker. You may proceed the interpellation. Nung tiningnan ko po ang ating agenda ngayon at nakita ko ang subject matter na magiging salita ng kagalang-galang na Franz Castro, tila naroon na naman tayo sa usaping NTF-ELCAC at ang kanilang paglaban o kaya kanilang pagtanggi sa pakay ng NTF-ELCAC. Ito bang NTF-ELCAC para sa inyo ay hindi makakabuti sa ating bansa? Talaga pong, Madam Speaker, thank you po sa ating interpellator. So masasabi po ng kinatawang ito na hindi nagbigay ng mabuti o hindi nagdulot ng mabuti itong NTF-ELCAC, lalong-lalo na po sa ating mga kaguruan
at estudyante sa sektor, lalong-lalo na po dito sa Department of Education, sa public school at iba pang mga eskwelahang pribado po. So tingin po natin hindi ito nagdulot ng kabutihan. Una po, Bago ho nyo ituloy yung sinasabi, alam nyo ba ho ang ibig sabihin ng NTF-ELCAC? Ano ho ang ibig sabihin ng mga titik na ito? yes, Madam Speaker, it means National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan. Yan po ang sinasabi, National Task Force to End All Local Communist Armed Conflict. Tama ho yun. Yun ba ho yun? Madam Speaker? Madam... Tama Pastor. po, Madam Speaker. Ayaw nyo hong tumigil ang kaguluhan sa Pilipinas? Hindi kayo sang-ayon sa pagtigil ng armadong pakikibaka ng mga komunista at ng NPA sa Pilipinas? Ang gusto nyo ay magtuloy po ito? Madam Speaker, naniniwala po ang kinatawang ito sa kapayapaan base sa katarungan. At naniniwala din po ang kinatawang ito na hindi magagawa ng militarisasyon ang kapayapaan sa ating bayan. Sandali lang po po. ang kinatawang Nagsasalita ito, kayo, Madam sinasabi nyo Speaker, militarisasyon. Pwede po bang patapusin po ako ng ating interpellator, Madam Speaker? Ano ho kasi ito maiksi lang po ang oras, Madam Speaker. Mahalaga marahil ay maibato ko lang ang mga tanong, oo o hindi, para naman magtuloy-tuloy ang aming usapan. Kasi kung Kaya nga hahabain po natin, Madam Speaker, ay hindi ho tayo pinapaliwanag matatapos. po ang posisyon ng kinatawang ito kaugnay ng armed conflict. Kaya po sinasabi natin na hindi po dapat gamitin ang mga burokrasya sa militarisasyon kasi itong Department of Education Ano ho ang dapat gawin ng gobyerno ay nagagamit. para tumigil itong At ang armed posisyon conflict po natin? ng kinatawang ito, of course po, gusto po nating maging peaceful, tahimik ang ating bansa. Paano nga ho titigil? Ano ho ang paraan para itigil na po itong local communist armed conflict? Okay? So, ilan po sa minumungkahi ng kinatawang ito, Madam Speaker, para magkaroon po ng kapayapaan, tunay na kapayapaan sa ating bayan, ay ako po, kasama na po ang Makabayan Black, ay patuloy na nagigiit na dahil ito pong conflict ng gobyerno ng Pilipinas at itong sinasabi nating NDF o ito yung nagaano ng armed conflict, nagkaroon ng armed conflict, ay bunga po ito ng mga social and political na mga roots. Kaya Kaya naniniwala ho kailangan kayo na i-address. dapat pabayaan na lang po ang NPA na maghari sa ating bayan. Yun po ang inyong sinasabi? Hindi ko po yung sinasabi, Madam Speaker. Pero kumakampi kayo sa kanila, sa kanilang ginagawa. Na sana po ay magkaroon ng payapang pamamaraan para matigil na po ang armadong pakikibaka at matigil na rin po itong mga ginagawa ng NTF-ELCAC sa ating mga civilian authorities at sa ating mga mamamayan na may kagustuhan lamang na magkaroon ng mapayapang komunidad. Wala Kaya naman po ho sigurong gusto na mag-away-away ang Pilipino. Ang gusto ho natin, tumigil na nga ang away, di ba ho? Opo, ako po ay naniniwala na dapat ay magkaroon po ng tunay na kapayapaan sa ating bayan. Kaya di ganun pala, magkasundo ho tayo rito. Ang gusto ho natin ay tunay na kapayapaan. Ngunit, marahil, tingnan natin kung ano ho ang idinudulot ng mga, sabihin natin, yung mga binanggit yung paaralan na sinaraduhan. Ito ho, sabi nyo, ay tinanggal na po ang permit ng gobyerno. Yung ba ho sinabi nyo kanina? Nasabi ko po katulad po ng sinasabi natin, meron pong 178 na, ito po ba yung tinutukoy ninyo, 178 na mga lumad schools na ipinasara. Sandali po, binanggit nyo ho na lumad. Ang lumad ba ho, ano ba ho ang ibig sabihin ng lumad? Hindi ba yan po ay isang tribe sa Cebu? Yan po ay isang grupo sa Cebu, di ba ho? Ang lumad po ay sa termino ng Cebuano,
Ito po yung mga indigenous people po. Pero may Southern grupo ho ng Mindanao. Lumad na ang talagang pangalan Lumad. Tama ho ako. Yes, ito po yung sa termino ng Cebuano. Okay, pero sa Cebu ho, merong grupo, may isang tribo na Lumad talaga ang pangalan. Tama ho yun. Hindi po. Ang Lumad po ay binubuo yan ng iba't ibang mga tribo po. Merong Manobo, meron pong iba pang mga tribo. Pero ang tawag po sa kanilang mga makakatutubo na nasa Southern Mindanao ay Lumad. Okay. Kung gusto nyong gamitin yan, sige ho, gamitin natin kasi ang alam ko ho, ang Lumad ay isang tribo o isang katutubong grupo sa Cebu. Ngunit ginamit na po ng National Democratic Front na termino ang Lumad upang pangalanan ang lahat po ng katutubong grupo sa Pilipinas. Madam Speaker, gusto ko lang pong i-correct ang ating Senior Deputy Majority Leader. Katulad po ng nasabi ko kanina, ang salitang Lumad po ay general terms na tawag po dito ay yung mga katutubo po na nanggaling po sa Mindanao o sa Southern Philippines. So binubuo po ito ng iba-ibang mga tribo po. Kaya yung yung binabanggit nyo kanina Madam Speaker, yung mga Lumad na nanggaling po sa Cebu, sila po ay nanggaling po talaga sa Mindanao. Yung mga katutubo ho sa Luzon, ano ho ang tawag natin? May mga katutubo po tayong iba-iba po yung mga katutubo natin sa Luzon. Halimbawa po sa northern part, Sa Cordillera, ano ho ang tawag natin sa opo, mga katutubo meron sa po tayo Cordillera? doong mga Igorot, meron po tayong mga Ibanag. Paano ho ang mga Tibuli sa Mindanao? Yan po ay Lumad pa rin ang tawag nyo. Opo. Hindi ba nawawala ang kanilang identity pag tinawag nyo silang Lumad? Di ba ho, dapat tawagin natin sila sa pangalan ng kanilang tribo at hindi po ilagay sa isang pangalan lang? Kaya nga po, ang Lumad po ay general term po ng mga indigenous people po sa Southern. Ngayon, yung Tibuli, isa rin pong tribong Di ba ho, mas makakayaman ho at mas magandang pakinggan na kilalanin natin ang bawat grupo sa kanyang pangalan at hindi lang sila bigyan ng isang bansag. Tama din po kayo. Alam ko po, may iba't ibang mga pangalan yung mga Lumad. At kung babanggitin po natin yan ngayon, una-una, hindi ko rin po alam lahat yan. So, basta ang alam ko lang po sa definition mula sa tinanong niyo po kasi, definition ng Lumad. So, ito po yung general term ng mga katutubo po sa Southern Philippines. Ngayon, ang inyong nirereklamo po sa kapulungang ito, yung memorandum order po na binigay ng DepEd, no? Na magbigay ng siyam na representative ang bawat division ng DepEd para po sumama sa LCAC, sa NTF-LCAC. Yun po yung nirereklamo? So, ito po yung binabanggit ng ating mga guro na nirereklamo po, hindi po ng ng kinatawang ito, na-articulate lang po natin yung sinasabi ng ating mga guro, mga supervisor, mga principal, mga unions, at syempre po bilang kinatawan, kailangan ko po itong banggitin. Bakit po? Ano nirereklamo nila rito? Ano ba ang masama na sumama po ang mga guro sa NTF-LCAC? Gagaya nga po ng nabanggit natin, itong NTF-LCAC na ito ay marami na po itong ginawang hindi mabuti sa ating mga guro. Yung unang-una po, ito yung nag-cause ng profiling ng ating mga guro. Start pa po ito ng 2019. Ano ho yun? Profiling? Profiling or Oho. surveillance. Paano ho yun? Ano ibig sabihin ng profiling? Ano hong ginagawa? Profiling po, sila po yung pinangunahan po ito ng PNP na nangalap o kumukuha ng mga listahan daw po ng mga opisyal ng mga unions, opisyal ng organisasyon, ng mga faculty club officers sa region, sa division. Ito po ay nakuha natin noong
May memo beginning noong 2019 po, sinimulan po ito. So ito po yung ginawa. Profiling and surveillance dun sa ating mga leader guro po. At saka, Ang gumagawa ho niyan, kapulisan. opo, nakabahagi nitong NTF-ELCAC. Ngayon, ang sinasabi nyo, hindi dapat gawin ng pulis ang kanilang trabaho. Yung ba ho ang gusto nyo mangyari? Alam niyo Madam po, Speaker? no, may mga batas po tayo no sa pagpo-profiling at surveillance. Anong batas po ito? At ito po ay syempre yung privacy. Ang mga nag-cause po ito ng ng takot doon sa ating mga guro dahil alam naman po natin marami na po kasing mga naging pangyayari na kung saan yung mga na-profile na mga teachers ay pinapatawag sa kung saan-saan. O, paano ho Sa nangyayari kampo dyan? at kung saan Paliwanag nyo sa amin. Magbigay kayo ng specific para case. tanungin. So, marami po yan, at meron po tayong naipasa na complaint, naipasa na ng organization na complaint sa Commission on Human Rights. Nagpasa na rin po tayo ng ng complaints doon sa Department of Education. Ongoing na ho yung kaso sa human rights? May kaso na ba ho sa human rights yan? Ongoing na ba ho? Madam Speaker, meron po tayong ito po ang organisasyon ng mga guro, ang mga union ng mga teachers, ay nagpasa na po ng, katulad na sinabi ko kanina, ng complaint noong 2019 sa Commission on Human Rights. Ngayon, ano nangyari sa complaint nila sa human rights? Sa Commission on Wala pa Human po Rights? tayong wala pa po tayong nakuhang update. Pero tingin ko po ay bawat regions po ay nag-iimbestiga na po itong itong Meron bang hong ginagawa ang Commission on Human Rights para awatin po yung kanilang inireklamo? Opo, Madam Speaker, sila po ay nag-iimbestiga na nga po kaugnay nito dun sa profiling and surveillance. Pero halos 2 taon na po yan, Madam Speaker, di ba ho? Opo, Madam Speaker. At ano nga ang naging aksyon ng Commission on Human Rights? Meron na ba hong naging desisyon dito o kautusan sa mga kapulisan natin na tumigil sa kanilang ginagawa? Katulad po na sinabi ko, Madam Speaker, wala pa po tayong mga updates dito dahil ongoing pa yung ginagawang investigation ng Commission on Human Rights. Kanina kasi binanggit nyo rin pati yung nangyari sa San Carlos, di ba ho? Opo, Madam Speaker. At ang inyong sinasabi ay mali ang paghuli ng mga tao na hinuli doon sa University of San Carlos. Yun po inyong sinasabi. So ang sinasabi po natin sa ating talumpati, Madam Speaker, ay binanggit ko po ang example na ito, bunga po ng red tagging at militarization kamakailan. Ano ho yung red tagging? Ay Pwede nyo hong paliwanag inatake sa po, amin? Madam Speaker, yung University of San Carlos sa Cebu. So ito po yung binanggit natin. Ito po yung binabanggit natin sa ating speech. So ang tanong po, Madam Speaker, muli ay ang red tagging. Pag sinabi po natin red tagging ay yung paglilink ng sinuman, ng organisasyon, at anumang mga personalidad na nililink doon sa sinasabi at tinatawag nilang terrorist group. Terrorist group. Pagka na-link po sa terrorist group, red tagging ang tawag nyo. Pwede pong tawaging red tagging, pwede rin pong tawaging terrorist tagging, Madam Speaker. At sa tingin nyo ho, hindi ho dapat ginagawa ng pulis ang kanilang trabaho na tingnan ang mga maaring makapinsala sa lipunan upang maawat ito. Hindi nyo ho, tingin nyo ho, mali ho yun. Sinasabi ko lang po, Madam Speaker, meron po tayong mga mga batas, meron po tayong mga rules of engagement, meron po tayong tinatawag na kung meron pong yung mga armed conflict o yun nga po, yung rules of engagement ay dapat po dumaan ito sa tamang proseso. Katulad po na sinabi natin kanina, binanggit natin yung University of
San Carlos. Kung meron po talagang warrant of arrest at kung meron po talagang isinampang kaso before namang raid yung ating mga kapulusan sa Cebu, ay dapat po ipinakita muna yon at syempre po dapat ay alam naman natin na ito po ay seminar house or retreat Di ba house. ano ho yan? Dapat Ang trabaho ho ng ano polis. muna, no? Humingi muna ng pahintulot, Madam Speaker, doon sa administrasyon. Anyway po, at ito pong mga taong ito, ang mga lumad at ang mga gurong na to, hindi naman to mga bayolente na ginagawa ng pulis noong sa nakaraang pag-raid nila doon sa San Ngunit Carlos. hindi ba ho naman na ang 5 ho sa mga nahuli sa Cebu ay kinasuhan na po ng kidnapping or serious illegal detention? Di ba ho totoo yun? Hindi po ako privy, Madam Speaker, doon sa pagkakaso. Ang binabanggit ko lang po dito ay yung mga nakikita natin sa video, sa television, binanggit ng ating DS Romero Kasi ho, ito, ang parahil ho, pakailangan malaman ng lahat, na ginawang na- raid. yung mga taong hinuli sa Cebu ay kinasuhan na po ng serious illegal detention o kidnapping, non-bailable po yan, sapagkat yung mga bata po ay 3 taong hindi nakita ng mga magulang, dinala mula Davao papuntang Cebu, walang permiso, kaya kidnapping po ang naging kaso ng mga taong nagdala ng mga bata sa University of San Carlos. Sana po maging makatotohanan tayo rito. Ang So, problema ho sa ating lipunan, Madam Speaker, dahil po, up sinasabi pa ho ko, It's up for the... ang problema ho ng ating lipunan ngayon, Madam Speaker, ay kung meron pong ginagawa ang kapulisan upang awatin ang maaari maging mas malaking problema, ito na naman at mayroon nagrereklamo. Sana po, tingnan muna natin kung ano talaga ang nais ng lahat ng Pilipino. Ang gusto ng Pilipino, maging tahimik po ang ating bayan. Na wala pong nagahari na wala sa batas at gumagamit ng armas ng wala sa batas. Yan po ang ating pagnanais sa ating lipunan. Kaya kung meron pong ginagawa ang pulis, siguro masasabi ko, 99% na kanilang ginagawa ay sa kabutihan ng Pilipino. Mayroong may 1% na talagang tiwali o malayo ang kanilang landas o nawawala sa landas, ngunit karamihan po ng ating kapulisan ay gustong iayos ang ating lipunan. Madali ho magsalita laban sa ating kapulisan. Madali magsalita laban sa militar. At yung problema ho, yan ang tinuturo sa mga bata na kanilang dinadala sa mga paaralan na tinatawag nilang lumad schools. Tinuturuan nilang magalit sa pulis at sa militar ang ating mga kabataan. Tinuturuan nila magalit sa magulang at magalit sa gobyerno ang ating kabataan. Ang ang nangyayari dito ay radicalization. Sana po ay tumigil na po ang problemang ito sa ating lipunan. Wala po akong hangad dito na makasama kahit kanino man. Ang gusto lang ho, maging malinaw sa lahat na ang bawat usapin ay may 2 aspeto. Pag sinabi ho nila na ganoon, tanong po natin sa kabila kung totoo ang kanilang sinasabi. Huwag ho natin tatanggapin ang lahat ng mga salitang iyan na parang yan na lang ang katotohanan sa ating mga buhay. Kaya sana po, ako po kasi, ang tingin ko, tama ho ang ginagawa ni Pangulong Duterte na magtayo ng National Task Force to end all local communist armed conflict. Di ba't makakabuti yan sa ating bansa? Kung wala nga ng problema pag ikaw'y nagpunta sa bundok, wala nga nang harang sa iyong NPA, pag ikaw ay nagtayo ng investment, wala na hong manghahara sa inyo at hihingin ng revolutionary taxes, sana po, maging malinaw ho sa ating lahat. Ang gobyerno ay may responsibilidad sa lahat. Sa ating lahat. Maaaring may mga pagkukulang, ngunit sinisika po natin na iayos ang lipunan natin. Sana po ay huwag tayong padadala sa ganito mga salita, sapagkat kung ganito ang ating aabutin, ay baka wala nang puntahan ng ating bansa. Yun na lang po, Madam Speaker. Maraming salamat po. Madam Speaker, ginagalang ko po yung opinion ng ating kagalang-galang na Majority
Majority Leader, Madam Speaker. So parehas naman po kami ng hangarin na magkaroon ng mapayapa bayan natin, magkaroon ng kapayapaan ang bayan natin. Kaya naman po, sa bahagi po nung nangyari sa Cebu, kung talaga pong yung mga kaso na binabanggit dito, yan po ay nasa korte na at bayanan rin po natin ang korte na mag-decide about that. Yung binabanggit naman po na NTF-ELCAC, ako po ay magkaiba po kami ng paniniwala ng ating Deputy Majority Leader kaugnay ng pagkakatatag ng NTF-ELCAC. Ganon din yung pagkakapondo dito sa NTF-ELCAC dahil naniniwala po tayo na hindi natin to kailangan. Naniniwala po ang kinatawang ito na sana po sa pagitan ng ating gobyerno at ng tinatawag nilang teroristang komunista ay dapat po magkaroon ng ending ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Mahaba-haba na rin po yung narating sa usapang pangkapayapaan at sana kung naituloy lang po ay hindi mangyayari ito. Naniniwala rin po tayo na ang kinatawang ito, Madam Speaker, na hindi po dapat ginagamit ang mga ahensya, ang mga burokrasya natin, lalong-lalo na ang nagsiserbisyo sa edukasyon, na gamiting, i-militarize sa pamamagitan nitong NTF-ELCAC na ito. At sana ay maisulong po natin yung mga serbisyong edukasyon, serbisyong pangkalusugan, serbisyong pangkabahayan, at anuman pong mga serbisyong pangangailangan ng ating mga mamamayan. Dahil alam niyo po, kung hindi po maraming mga mamamayan natin, yung nasasadlak sa kahirapan, kagutuman, kawalang hustisya, ay hindi po siguro magkakaroon ng mga taong magsasalita laban sa ginagawa or kapabayaan ng anumang gobyerno o ng gobyernong Duterte. So yun na lang po, Madam Speaker, ginagalang ko po yung ating Deputy Majority Leader sa kanyang mga opinyon at naniniwala po tayo na dito po sa kapuluang ito, malaya po ang lahat na magsalita na walang makakapigil, walang makakapanakot. Sa tayo pong lahat ng mga kongresista dito ay pantay-pantay na dapat bigyan ng panahon sa pagsasalita at dapat igalang ang paniniwala ng bawat isa. Maraming salamat, Madam Speaker.